my beloved Boss Mike Cervera. Magkaisa po tayo, tulungan po natin ang Marcos Naalala nyo ba yan si Kuya? Administration. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Yan na nga mga kababayan, masyadong vocal si Kuya eh. Oo, masyadong vocal ito sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. At masyado rin ito vocal saan? Sa pagbatikos sa mga Duterte, mga kababayan. Walang pinipili ito. Oo, una kong napanood ito mga kababayan si Kuya nung kanyang in-expose itong si Cathy Binag na meron pang video na ito daw si galit na galit eh. Yung kanyang dating jowa. Yung, aywan ko kung naalala nyo yun, nasa ospital. Eto kasi, ayan kasi ikaw eh, ang ingay mo eh, ayan tuloy, na-hospital ako eh. Naalala nyo ba yun? Siya yun eh. Siya yung nag-expose niyan, mga kababayan. At siya rin yung nag-expose, mga kababayan, kung anong klaseng tao itong si Cathy Binag. Eto. At, hoy Cathy Binag naman, huwag naman pikon. Kayo naman eh, napaka-pikon ninyo. Kapag kayo bumatikos, gusto nyo, halabira kayo ng halabira. Kung ano-anong kabastusan ang sinasabi nyo kay First Lady, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez. Tapos kapag kayo binalikan at kapag kayo ay nabitawan ng sensitibo na salita, magagalit kayo. Tatakutin nyo yung mga kasama naming mga lumalaban sa inyo. Di po ba mga kababayan? Kaya etong si Cathy Binag, pikon din pala ito eh. Oo, Cathy Binag, huwag kang pikon. Nasabihan ka ng at totoo ba yon? Ako, tatanungin kita Cathy Binag, totoo ba? Bakit ka nagagalit? Di ba? Sabi kasi nung isang vlogger natin mga kababayan eh. Sabi nun eh, pok-pok daw si Cathy Binag eh. Tanong ko lang naman kung totoo. Totoo ba? Diba? Wala namang masama. Diba? Walang masama doon. Si Maharlika nga, pinatay pa yung asawa. Diba? Hindi naman napipikon. Bakit ikaw napipikon ka? Diba? Eto na. Kuyang, panoorin nyo si Kuyang ha. Kasi eto mga kababayan, talaga naman, may sense naman yung sinasabi. Opo, malupit din. Pasok. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa, di ba? Ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na. Ako ay sumusuporta na sa Marcos administration. At hinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. Sa totoo lang. At alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas. At may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Yan po sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to si Johnny Macanas. Nako. Sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin, Ayan nag-name drop na siya mga kababayan, matapang din ito. Hinggang kita. Inagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin, Pero sa ginagawa mo, sir, tingnan mo. Pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Kaya tigilan mo yan, sir, hanggat maaga pa, magbago ka. May pagkakataon pa. Alam mo yan, sir, kilala mo ako, hindi ako nagbabanta na hindi ko ginagawa. Nako!
Malupit mga kababayan ito. Kaya lang mukhang naunahan, ano? Pag nagkita tayo, kita mo kung ano ang ginawa ko nung kana General Sibilya at sa isa pang general o kay Bidia, kung paano ko sila noon harap-harapan. Sir, mangyayari sa iyo yan. Nako, Diyos ko, kaya siguro ito na paano. Mga kababayan, oy, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, pero sana mahustisya, no? Dapat makarating to sa taas, eh. Oo, di ba? Sige, tuloy. Pag hindi ka umayos, yan naman sasabi ko. Kaya magunos dili kayo. Huwag niyong sirain ang gobyerno. Nasaan ba ang mga utak nyo? Naturingan kayong mga general. Yan din naman ang ating laging sinasabi, mga kababayan, eh. Di ba? Huwag niyong sirain ang gobyerno. Kasi kung walang paninira sa gobyerno, walang gustong mangagaw ng kapangyarihan, wala tayong lahat dito, mga kababayan, eh. Wala tayong pinagtatalunan. Opo, wala si Kuya, wala ako, at wala lahat. Oh, di ba mga kababayan? Oh, tuloy, matapang eh. Suportahan nyo si Kibuloy. Oo nga. Pambihira kayo. Totoo naman mga kababayan, kaya nga ako hindi ako naniniwala na ang mga kapatiran ng iglesia ay makikisama. Saan? Sa grupo ni Kibuloy eh. Oh, di ba? Mga kababayan. At saka ikaw, Rolando Ulamet, at A.K. Mong, kung nagsasabi ng Iminilip ay kumakampi kay Kibuloy, patunayan mo yan. Magkikita rin tayo. Makikita din tayo. Magkakaroon talaga ng pagkakataon na magkikita tayo. Oh. Sisingilin ko sa iyo yan ng harap-harapan. Nako po, yan na mga kababayan. Malupit pala ito. Oo, malupit. Oh, sige. Pagkaroon ng asembleya, tingnan mo, nag-anniversary lang nung nakaraan, siyempre, hindi tayo nagkita-kita. Oh. Pero may panahon na magkikita tayo, sisingilin ko sa iyo yan. Nako, hindi lang dapat ang mga kapulisan ang dapat na tumutok dito. Dapat tutukan ito ng mga ahensya ng gobyerno. Ha? Unfair naman na dito kay Kuyang. Kung kay Kapersi, mga kababayan, natutukan. Pero hanggang sa ngayon, mga kababayan, yung mga salarin ay hindi pa rin humaharap sa hukuman. Nako, mga kababayan, dapat talaga etong mga klaseng ganito na gawain, mga kababayan, hindi to pinapalagpas ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginagamit mo ang Iminilip sa sarili mong pakinabang. Alam din naman namin na kumukubra ka dyan. Kay Digong, alam namin yun. At pati kay... yan na nga ba sinasabi ko eh. Ha? Kita nyo? Lahat naman yan mga kababayan eh. Yung mga vlogger na lang, huwag na tayo lumayo, mga kababayan. Yung mga vlogger. Ha? Kita nyo? Sila mismo naglalaglagan na sila'y mga bayaran. Ano sabi ni Maharlika? Ha? Ano sabi ni Maharlika? Sa mga grupo nung vlogger na hindi naliligo. Abay sabi mga kababayan alam niya at meron siyang patunay na kayo ay mga bayaran. Kita nyo, tapos ibibintang nyo sa mga gwapong BBM vlogger na kami ang mga bayaran. Putik na yan eh. Kita nyo nga, isang linggo nga akong walang vlog. Di po ba mga kababayan? Abay, nandun ako sa pasyalan. Hindi nga ako makapag-vlog ng maayos. Ilang beses lang yata ako nag-vlog, 2 beses lang. Hirap na hirap pa. Tapos sasabihin nyo, bayaran. Tapos ngayon ano sabi ni Maharlika? Ayo ang mga bayaran. Ipasinungalingan nyo. Sige nga, sagutin nyo nga si Maharlika kung hindi totoo. Yung mga DDS vlogger na pinaratangan ni Maharlika na mayroon daw siyang listahan. Pinagbantang kayo pag hindi kayo tumigil. Pag hindi daw kayo tumigil, nako! Ilalantad niya lahat kung sino ang mga bayaran. Ito naman si Maharlika, may paganyan-ganyan ka pa. Labas mo na yung listahan para magkakaalaman. Diba mga kababayan? Naku mga kababayan, ito na nga ba Ito lagi ang sinasabi natin. Yung kanilang mga gawain, mga kababayan,
ibinibintang sa atin para sila, yung gawain nilang masama, mapagtakpan. Walang pagkakaiba yan sa ginagawa ni Sarah. Yung kanilang estilo ng pakikipaglaban ay ganon at ganon at ganon din. Walang pagkakaiba eh. Di ba? Sila ang totoo na mga bayaran. Pero para nga naman hindi sila masilip at hindi sila mapagbantangan, ibintang natin sa mga gwapong BBM vlogger. Kita nyo mga kababayan, sino naman ang maniniwala sa inyo? Yung mga ganitong itsura namin, babayaran nyo. Nababayaran! Eh di sana tinanggap na lang namin yung offer dyan sa kabila, tagsi 50 mil. 50 mil daw mga kababayan eh. 50 mil? Para talikuran ng pakikipaglaban at pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, inyo na yung 50 mil nyo. Rame ko niyan. Tagsi 50. Akin na nga yung bag ko. Para makita nila. Kung yung tagsi 50, inyo na yan. Dami-dami ko yan eh. Akin na yung bag ko. Diba? Putik na yan. Isa na yung bag ko. Ang hina naman ang hina. Diba? Wala tagsi 50 ibibigay nyo. Meron tag 50. Ano yun? Kapal tagsi 50 ko. Kulay pula. Ang dami tagsi 50 napamaskuhan ko. Diba? Wag na, inyo na yung 50 nyo. Putik na yan. Sino tatanggap si 50-50? Kahit 50 mil pa yan. Hindi, matutumbasan. Mga kababayan, eto, makinig kayo. Hindi matutumbasan ng kahit gaanong kalaking halaga yung pagsuporta namin at pagmamahal namin sa ating gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala katapat na halaga yan. Wala. Kaya mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, kung meron man, sila yun. Diba? Ito na. Pasok. Kibuloy, akala mo hindi nakarating sa akin yan? Nakarating. Oo. Alam namin yun. Kaya, huwag kang ipal. Diba? At least ngayon, Huwag kang epal, huwag kayong epal. yung gabi ako nagdideklara na ako. Dinideklara ko po na si BBM ay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. At saka ngayong araw, dinideklara na namin na ang mga DDS ay kalaban namin. Yan. Yan na. Ayan na mga kababayan Yan na. Huwag kami. Sabi rito. Di ba Kelly? Diniklara ng mga kababayan na ang DDS daw kalaban na nila. At tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakakatuwa at nakaka-proud dito mga kababayan, isa nating kasama sa pakikipaglaban ay dinala hanggang kamatayan ang kanyang pakikipaglaban at pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan? At sana yung mga kapatid nating mga vloggers maging magandang halimbawa si Kuyang sa inyo na hindi nagpapasilaw sa kwarta. Hindi ipinagpapalit ang prinsipyo sa kahit anumang halaga. At tumindig para sa alam niyang katotohanan, di ba? Sa kanyang prinsipyo na pinaglalaban. Ganun dapat mga kababayan. Di ba? Klaro yan. Pero welcome kayo dito sa aming live streaming para naririnig nyo na may mga taong pumapalag sa inyo at hindi bahag ang buntot sa inyo. Oo nga. Apang di ba? Ang akala nyo kasi, ang lahat ng tao kaya nyo takutin si Digong? Naku po. Huwag nyo kaming lakuan ng inyong tapang. Ang totoong matapang ay tumitindig sa katuwiran. Yun.
Pero yung puro kabuktutan ang alam nyo, karuwagan po yun. Hindi nyo maharap yung katotohanan. Kaya masasabi kong kayo yung mga duwag, saksakan ng sinungaling. Ako. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Ako. Nako, yung ganong tao walang kredibilidad. Hindi ko naman maintindihan bakit kayo naniniwala sa isang taong walang kredibilidad. Oh. Sinabi niya ngayon, babaguhin niya bukas. Nasaan ang credibility doon? Nasaan ang integridad ng ganong tao? Tama! Oh, nasaan ang kredibilidad sa ganun tao? Paiba-iba na sinasabi, mga kababayan eh. Di ba? Tama? Tama. Oo. Oh, sabi ni Nanat, Siga, shut up daw. O, di ba? Hindi mo ma-take yung sinasabi ko na yung mga idol mo sinasabi ko mga estupido. Sa totoo lang. Oh, mga estupido talaga. Sinabi nila ngayon, babaguhin nila bukas. Pero itong mga tao, paniwala pa rin na paniwala sa kanila. Mga bobo nga yung busi. Mga bobo sila kaya ganun. Ay, hindi ko kayo maintindihan sa totoo lang. Kahit po kami, hindi na namin maintindihan eh. Di po ba, mga kababayan? Kahit po tayo, hirap na nating intindihan yung mga yan eh. Ngayon, magkakaalaman, mga kababayan. Ha? Kapag ka nakita na natin sila, nakaupo doon sa silya at ginigisa sila ng mga kongresista. Nako! Gusto kong magtanong dyan, alam nyo kung sino? Si Abante. Si Abante, mga kababayan! Gusto kong magtanong yon, no? Lance Christian, no? Kimby, ano? Siya pinatay, alam na, naku, mga kababayan. Kaya mga kababayan, alam nyo, akala naman ng mga DDS, matatakot kami sa mga ganyan-ganyan? Ubusin nyo kaming lahat! Hindi magbabago yung aming pananaw. At kami, ay magtatanggol, mananatiling magtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos hanggat siya'y nakaupo. Kininayo amin. Kunak mo nun. Ha? Laglag kayo. Kunak mo nun. Di ba mga kababayan? Naku, mga kababayan. Ayan, pinagpiesta nila si Abante. Nakaw! Oo! Sino pa mga kababayan ang mga pinagpiesta nila dyan? Si Dan Fernandez, si Abante, si Paduano, sino pa? Si Luistro, si Kimbo. Nako, lahat yan magtatanong sa inyo. Kita nyo lang ha, bantay kayo diha. So yan mga kababayan, si Kuyang po ha, si Kuyang. Ha? Yan po yung pinatay mga kababayan ng hindi pa natutukoy. Pero ang alam ko mga kababayan, meron na silang lead. Diba? Meron na silang lead mga kababayan. Kaya eto, ngayon mga kababayan, malalaman na natin kung sino ang nasa likod ng pagpatay ng ating kasama sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Our beloved Boss Mike Severa.